Welcome to Cayetano Action Agad. Narito pa rin po tayo sa Hong Kong at ito ay kwento ni Lizelle. Nag-overstay, nakulong po dito sa Hong Kong, lumapit sa ating programa at nais niya sanang umuwi. Narito po, panoorin natin. Dahil sa desisyon na yun, nagkandaletse-letse po yung buhay ko. Kasi maling-mali po yung ginawa ko. Yan ang sitwasyon ni alias Lizelle nang tumulog siya sa ating programa. Nagkasala sa batas ng Hong Kong. Nag-overstay na po ako. 2017 hanggang 2021. Nagkasala sa kapwa Pilipino. Noong year 2020 po, nakilala ko po yung tatay ng anak ko. May asawa po siya sa Pilipinas. Pinagbayad sa kanyang pagkakamali. Opo, nakulong po ako. Paglabas po namin ng ospital ng anak ko, pulis na po yung kumuha po sa akin. At ang pinakamatinding parusa, ang mawalay sa anak na naiuwi sa Pilipinas habang siya ay hindi makabalik at naipit dito sa Hong Kong. Gustong-gusto ko na pong umuwi. Ako po si Attorney Matt and ito naman po si Attorney Mark. Baka po pwedeng maikwento nyo yung storya nyo sa amin. Nagsimula po ako dito sa Hong Kong noong 2011. Natapos ko po yung kontrata ko ng 2 years. Then nirenew pa po nila ako ng another 2 years. Nung natapos ko po yun, nag-relocate po yung mga amo ko papuntang China. Anong taon ho ito? 2014 po. Tapos naghanap ulit ako ng amo. Nakahanap din naman po ako ulit. Kaya lang hindi ko na po siya natapos dahil tinerminate ulit po ako. Ano pong dahilan ng termination? Yung alaga ko po kasing 2 lalaki, out dinner po yung parents niya noon. Kami lang pong 3 yung naiwan. Papaliguan ko po sila, tapos pinalabas nila ako. Tapos nilak po nila yung pinto ng toilet hanggang po kasi bumahanap po yung bahay. Yun po yung reason kung bakit po ako na-terminate po. Nag-try po ulit ako maghanap ng amo, kasama ang palad ko, hindi na po ako. Wala na kayo nakita? Wala na po. Ano pong ginawa niyo pagkatapos? Nag-overstay na po ako. 2017 hanggang 2021. 4 na taon? Opo. Sa loob po ng 4 na taon na yun pong ginawa niyo? Saan po kayo nag-stay? Sinong kumukupo sa inyo? Paano kayo nabuhay? Sa mga kaibigan, sa mga pinsan. Minsan, may bibigay sila sa akin na part-time, pero illegal po yun dito. Bawal na bawal po yun. Pagkatapos ko nung 2021, ano nang nangyari sa inyo? Nung year 2020 po, nakilala ko po yung tatay ng anak ko. Kaya nabuntis po ako. Kaya nanganak po ako nung 2021 po. Yung tatay po ng anak ko, driver po siya dito, OFW po siya dito. May asawa po siya sa Pilipinas, wala po kaming relasyon. Ang usapan lang po namin is anak po. Kasi wala po siyang anak. So nung nabuntis ka, nanganak ka, nandun naman siya? Nung nanganak po ako, andun naman po siya. Pero nung siguro nararamdaman niya yung hirap ng financial support dito sa Hong Kong. Tapos unti-unti na po siyang lumalayo hanggang sa wala na po. At sa totoo nga, nakulong pa kayo? Opo, nakulong po ako ng 12 weeks sa Lowo Correctional po. Ang kwento po niyan, nanganak po ako July 20, 2021. Paglabas po namin ng ospital ng anak ko, pulis na po yung kumuha po sa akin, taga Western District Police po. Ano po yung sitwasyon doon sa kulungan? Mahirap po kasi COVID po that time. Nung 3 weeks po namin doon, ako okay lang po kasi pero sa anak ko, mahirap po para sa kanya. Wala po akong maibigay na gatas pag nagugutom po yung anak ko. Kasi doon may oras po kasi yung pagbibigay nila ng gatas. Di ba po pag baby, wala naman pong oras yun. Kasi wala po akong gatas puro powder po lang siya.
3 weeks kami sa isang kulungan dahil parang nag-quarantine din po kami noon. Hanggang after 3 weeks po, hinalubilo na po nila kami sa iba po na may anak po. Hanggang sa makalabas po kami. Mag-4 na taon po sa July yung anak ko. Nakasama ko siya ng 1 year 6 months. Bago ko siya pinadala pa uwi kasabay ng pinsan ko po. Ilang taon niyo nang hindi nakasama yung anak mo? Mahigit 2 taon na. Sino po nag-aalaga sa bata ngayon? Nung una po, nanay ko po, pero nung namatay po si nanay nung last March, pinsan ko na lang po yung nag-aalaga ngayon. Paano po yung sitwasyon nyo na wala kayong kontrata, wala kayong trabaho dito, tapos nanganak kayo? Ano po nangyari dun sa bata? Minsan po, may mga nagbibigay pa rin po ng tulong sa akin dito. Yun po yung pinapadala ko minsan. Minsan, nagtatrabaho pa rin po ako pag meron. Magkano mo kita niyo? Kasi dito, kung yung mga nagpa-part-time po talaga, 80 po per hour. Pero ako po, dahil sa kagaya ko, wala pong kukuha ng ganun po sa akin. Parang arawan po, 150, 200, yun po yung binibigay po sa akin. Minsan po, may mga Pilipina na may mga anak, yun po yung kumukuha para bantayan din po yung anak nila. Gusto niyo na rin na umuwi ng Pilipinas? Gustong-gusto ko na pong umuwi. Alam ko po na mali po yung ginawa kong pag-overstay dito dahil illegal po yun. Sana po sa nakapanood, huwag niyo pong tularan po yun. Dahil maling-mali po yun. Kaya't lumapit si alias Lizelle sa Alan Aksyon Agad para makapagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Gusto ko po magnegosyo. Sana po kung may ipupuhunan po ako para mabantayan ko na lang po yung anak ko. Kasi mag-aaral na po yun next month. Sana po eh. Pag umuwi kayo, titira kayo doon muna sa pinsan nyo? May bahay po kami. Wala na pong nakatira doon dahil wala na po si nanay. Ngayon tingnan ho natin kung ano ang tulong na maibibigay pa ni Kuya Alan para sa inyo dito sa Alan Aksyon Agad. Maraming salamat po. Salamat din po. Salamat po, Nanay Lizelle. Kuya Alan, anong aksyon ang pwede natin gawin dito sa problema ni Lizelle? Well, Kuya Boy, I'll start by saying, why do we feature tragedies like yung nangyari kay Lizelle sa Araw ng Kalayaan? Kasi we want people to know what true freedom is. Diba? Ano talaga ang kalayaan? Kasi sa maraming pagkakataon, pantawid yung ginagawa natin eh. Siyempre, di ba, kung nalulunod ka, kapit ka sa patalim. So, walang trabaho, nandito ka na, alam mong pag-uwi, napakalaking gastos pa, napakadaming proseso bago ka makabalik. So, yung iba, pag nasa abroad, kahit alam nilang bawal, magsistay muna, hoping against hope sometimes. Sometimes nagkakaroon ng miracle, na makakuha ng ibang trabaho. Ito yung good news, no? So, nung una kasing paglapit niya, simple lang, pamasahe or yung airfare, makauwi. Pero sinabi nga ng ating consul, and that was part of my work sa DFA, na iangat yung mga pondo for situations like this. So actually, ang problema niya ngayon ay hindi airfare, pero yung sa immigration here to give her the clearance na pwede nang umuwi. And they're working on that. But we go a step ahead. Pag uwi niya, she's facing the same problem that she faced nung natanggal siya sa trabaho, which is facing every day. Paano yung kanyang kabuhayan? And that's why I'm proud of ang team natin sa CI-UTBA kasi dinidevelop natin yung ating mga kabuhayan showcase and we're working with existing small entrepreneurs, existing mga kapartner natin sa Salamat. So, as soon as payagan ng immigration si Lizelle, makakauwi na siya. Tutulungan po tayo, of course, ng DFA at saka ng Department of Migrant Workers kung may kailangan. But ang CI-UTBA naman ay papasok sa ngayon pa lang sa paglalatag ng livelihood project para kay Lizelle. Sir Alan, salamat po sa bigay niyo. Sana po marami po kayong matulungan. Salamat po ng marami.